we must trust in God with all our hearts. And hindi po laging madali kapag pinagkatiwala natin sa ating Diyos. Nung mga bata nga tayo, di ba, na even if we are not worrying about anything, kapag nagtitiwala tayo sa ating magulang, minsan, may mga worry pa din tayo or may mga challenges pa din tayong na-encounter. Pero, katulad din po sa atin bilang isang Kristiyano, kapag hindi tayo nanangan sa ating sariling karunungan, is He will make our path straight, diba? Sasamahan tayo ng Diyos sa daan na kung saan siya ang naglilid. And we need to ask ourselves today, you ask yourself, where do I put my trust? Saan ko ba nilalagay ang trust ko? Sa sarili ko ba? Sa ibang tao? O sa Diyos? So yun po yung tanong natin sa sarili natin ngayong umaga. Na saan ko ba talaga binibigay yung trust ko? Sa sarili ko ba? Kasi kaya ko naman, matalino naman ako, magaling naman ako, o kaya sa ibang tao, kasi magaling din sila, o nagtitiwala natin, or pinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Surrender your plans to God in prayer. That's why, kapag tayo po ay nananalangin, we must surrender our plans to God. Lagi po natin i-surrender na, Lord, ikaw na pong bahala. Na Lord, itong araw na to, ganito yung mangyayari, pero entrust to you everything. Practice daily obedience by seeking His will in decisions, both small and big. So we must practice daily obedience. Nakatulad nga nung sabi ni Ate Joyce, na kapag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan, everyday tayo dapat nagre-repent. Ganon din po sa pag-o-obey po natin sa ating Diyos. Dapat everyday din tayo nag-o-obey. Kasi minsan, kinakalimutan na natin ang ating Diyos kapag maayos ang ating buhay. Diba? Kapag masagana, kapag wala akong problema ngayong araw, hindi ako nag-o-obey sa Lord. Kundi, bukas na lang siguro pag may problema ako. O kaya sa Sunday na lang kasi ako yung worship leader, kasi ako yung preacher, kasi ako yung sasayaw. But it teaches us to obey every day. Trusting in God is not weakness. Hindi po kahinaan kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos. It is the wisest decision we can make. When trust Him with all our hearts, we stop relying on our own wisdom, we surrender our ways to God, He will direct our steps and lead us into His perfect will. Kaya po tayo, kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, hindi po ibig sabihin na mahina tayo. Diba? Minsan, may mga tao na nag-iisip na ganyan na, siguro mahina to kasi laging sa Lord nagde-depend. Hindi po. It is the wisest decision we can make. Ito yung pinakamagandang desisyon na pwede natin gawin sa ating buhay. If we trust God with all our hearts, we are not leaning on our own understanding. In all our ways, we are surrendering, we submit to Him, and He will make our path straight. Ang Diyos ang mangunguna sa ating buhay. That's why, ngayong umaga po, meron po akong last question and I want you to answer this question. Or gusto ko po na itong tanong na ito is gamitin po natin if we are surrendering our lives to God. We are giving thanks to God, diba? Sa lahat ng panahon, Diyos siya sa ating buhay. So, church, are you willing to let go of control and fully trust Him today? Are you willing to let go of control? Willing ba tayo na alisin yung control sa buhay natin and we fully trust Him today? Amen po ba? So, kung
tayo po ay nilelet go natin yung control natin sa ating buhay and we are surrendering our lives. We are relying on our God. So, I'm inviting everyone po to stand up. And ngayong umaga po, let us let go of everything na hawak-hawak natin, na matagal na nating hinahawakan, matagal na nating tinatago sa ating sarili. I-let go na po natin yan. And we submit to God. And we fully submit to God. We entrust everything to God. Minsan may mga kahilingan tayo na masyado nating pinangahawakan or masyadong tayo yung kumokontrol sa ating buhay. We must submit, surrender everything to God.